the credentials of a summa, of cum laude. I was not even an honor during my time. Taman-taman lang ho. But awa naman ng Diyos sa amin. We are just migrants to Mindanao. Of course, my mother is a Mindanaoan. Ang pangako ko sa inyo ito. Droga, papanisikapin ko, I'll suppress it to the minimum kung hindi ko kayang walin. Criminality, which is surrounding the urban areas and even the countryside. Alam mo, pati droga umaabot na sa bukid. Binapagbibilihan na nila yung mga anak ng farmers. And they get the carabaos and the pigs. You know, galit talaga ako. Sabi nila na mamamatay tao ako. Baka talaga. Ang hiningi ko lang, stop. And I will fix government. Corruption must stop. If I'm into the presidency for 2 weeks, tapos walang maniwala sa akin, walang susunod, then even if you give me 10 years, I will not be able to do it. Pero ako kasi sabi ko, ordinaryong tao lang ako, ayaw kong mapahiya. Kaya pag sinabi kong huminto kayo, huminto kayo. And for those really, na alam ko na, I have one word for all of government dito sa Pilipinas. Stop. S-T-O-P. Just stop. Just obey the law. And for the civilians, wala akong hingin. Sabi nila, may extrajudicial killing. It's not that. You know, it's really the interest of the country. Gagawin ko po yan. I will stop corruption, walang droga. Kung maari lang, maubos ko. Pati tao, okay lang sa akin. Sabay na sa droga. Criminality, ganoon rin. I will be harsh. And I'm warning you about in the horizon the coming of terrorism. Pareho yan. But I have to talk to the Mindanaoan people for peace. Hindi ito makaya kung anong-anong usapan o gera. Kasi ito, historical ito. And even the NPAs, sabi nga ni Season, if I'm president of si Grace, he would come to talk. That is a welcome development. Wala akong hangarin except my country. And I pray to God na hindi ako sinasabing bumoto kayo sa akin. I pray to God that the nation will be enlightened by His grace and you can choose the leader. Bahala kayo kung sino. The one who can make it happen. If yung dito sa mga tabi ko, they're all worthy. And they can make it happen, I suppose. Pero ako, pag sinabi ko, ang mga dabawin nyo sanay nito, pag sinabi kong huminto ka dyan. Pag sinabi ko siya, gagawin ko dyan, ginagawa ko talaga. Even at the expense of sometimes. Well, it could be at the expense of honor, or the prestige, or the presidency. Wala akong pakialam. Basta ako may trabaho at gagawin ko. Yang tanim-tanim ng bala, hintuan talaga nyo yan. Unless you are ready to swallow the bullet. And I will make you do it. Kung hindi nyo alam yan, pumunta kayo ng Davao. Marami ng coin doon sa Central Bank na kinakain sa mga na hindi maniwala. I'm a very impatient man. Wala nga akong ipagyabang eh. Pagyabang ko, trabaho lang. I never claim any greatness. Wala akong recognition sa eskwela. Hanggang high school, 75 lang lahat. Okay lang yan. Pero noong naabogado ako, medyo matino na ako. And I've learned so much reason, but I will not dwell into so much about the niceties of life. If it is the interest of the nation, I will do it. And finally, I'd like to thank Alan Peter Cayetano, my vice presidential candidate, for joining me, for accommodating me and ask him to join me. Maraming salamat po.